Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito mga kaibigan, mainit nating pag-usapan. Bigyan po natin ng kaunting komentaryo, public opinion. Ito ang usapin na matibay di umano na hawak na ebidensya. Impeachable itong ating kasalukuyang presidente, Bongbong Marcos, dahil napakatibay di umano ang pinapakalat ni Senator Bato at ng mga DDS vlogger, kampo ni Digong na ebidensya laban ho dito kay kasalukuyan nating Pangulo Bongbong Marcos. Abay matindi. Napakatibay daw di umano ang hawak nilang ebidensya. Kaya sila po ay maaga na nagpakalat ng ika nga po fake news na malapit nang ma-impeach itong ating kasalukuyang Pangulo. Aba, talagang nananaginip ng gising itong mga kaibigan. DDS vlogger, kampo ni Digong, ay mga nananaginip kayo ng gising, nakatulala sa hangin. At siyempre, talakayan din po natin itong na ginagamit ni Senador Bato ang taong bayan para na sa ganun po makakuha ng simpatiya tungkol dito sa ika nga po pagpabagsak sa ating kasalukuyang Pangulo. Bakit po natin naulitan yan at nasabihan na ginagamit? Yan po lahat ang ating tatalakayin mga kaibigan at siyempre unahin po natin ito. Ano nga ba ang hawak na matibay na ebidensya nitong si Senador Bato laban kay Bongbong Marcos, ang kagalang-galang nating Pangulo nakasalukuyan. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman itong nakaraang hearing tungkol dito sa basura na dokumento. Ang usapin po diyan ay hinalungkat, pinatunayan kung ito nga ba ay legit o totoong dokumento. At lumabas po doon sa hearing, medyo paiklian na natin sa madalit salita, ay legit po ang dokumento. Ayon po dito kay Senador Bato. Ano ho ang naging batayan ni Senador Bato para sabihin niya na legit at sangkot o talagang si Bongbong Marcos ay magkakaroon po ng operation para siya ay pre-operation, para siya ay dakitin at hulihin at nasasangkot po dito itong artista na Diamond Star na si Maricel Soriano. Ano po ang matibay na ebidensya na pinakakalat ni Senador Bato, pinangangalandakan mga kaibigan? Ay kung napanood niyo ho, ay ito po sa lahat po ng hindi nakakaalam. According ho dito sa naganap na Senate hearing, ang matibay na ebidensya ni Senador Bato na hawak para na sa ganun po mapatunayan talagang sangkot itong si ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay itong 2 butas ng puncher sa papel na basura na dokumento. Diyos ko po, Rode, Santissima, Malabirhen. Yan po ay hindi fake news. Pinangatawanan, nag-speech pa siya nung matatapos na ang Senate hearing. At ang sabi nga niya, ay yun nga ang dahilan, legit talaga, nandiyan ang papel. At ang ebidensya nga niyang hawak ay itong 2 butas, ulitin ko, ng puncher. Alagang ganyan na ba ang institusyon ng Senado? Ganyan na ba kababa? Ganyan na ba kabubo? Ang ika nga po itong senador na ito. Sapagkat kung ito ho ay matino o normal na isang senador, ay hindi niya pong gagawing katibayan para idiin itong ika nga po 2 butas ng puncher na nasa papel. Kaunting kaunawa lang po. Halimbawa ho, may papel na isang ganyan. May butas po siya. Alam niyo ho yung puncher. Pag nakpile ho yun, pag kinuha mo at siniksik mo, may butas. Pinasirox, makukuha po yung butas ng puncher. Yan ang pinagdidiinan at matibay
na panlaban ni Senador Bato, anak ng katakot-takot. 2 butas, ikaw pala si Boy Butas, Senador Bato. Yan daw ang matibay na ebidensya na impeachable na patunayan na talagang sangkot at legit itong ikangahoy dokumento na PDEA-elect na pinakalat, inamin itong PDEA na sangkot din. At siyempre itong si Maharlika. Naku po, matindi, di ba? Ano ang napasok sa kukuti nito? Ito ba isang normal na senador? Mga kaibigan na galawan, ito po ay abnormal. Nagalawan diyan po sa Senado. Ayaw ko nang talakayin itong mga matigasang ulo niya. Hindi sumusunod do sa rules. Dahil natalakay na po natin ilang oras na nakakaraan, may upload po ako. Dito po tayo mag-focus sa ika nga po ebidensya na hawak ni Senador Bato na kalukuhan. Minamind condition ng taong bayan sa kanilang mga hearing diyan sa Senado na scripted. Sa maniwala po kayo sa hindi. Ito po ay isang public opinion punto de vista. Na nagbabase po tayo sa galawan nitong si Senador Bato noon kapanahonan pa ng kanyang amo na si Duterte at hanggang ngayon. Yung gawain po nila noon na mga scripted na hearing po sa Senado ay muling naulit po ngayon diyan po sa Senado. Ano yung scripted noon na ginagawa nila? Kaunting padaan lang ho. Dito po sa pagsangkot niya kay Dilima ng dating Pangulong Duterte sa mga kaso di umano ng droga. Pagkatapos ho, na ika nga po'y masusi, na ika nga po'y pag-iimbestiga, ay nakapagpiyansa ho. Itong si Dilima at lahat ho ng mga testigo ay umatras dahil di umano ay scripted lahat ang nangyari. Hindi ko napahabain. Isang example na scripted po yan na noong pa man ay ginagawa na itong magkasangkot na si dating Presidente Digong at si Bato. Ngayon naman, muling naulit, producer, director, itong si Digong. Kasama ho sa mga tauhan niya, itong si Bato at itong si Maharlika at itong PDEA agent na walang kredibilidad upang magsalita at paniwalaan. Yan po ang mga tauhan na gumaganap diyan po sa scripted. At ngayon ay gumagamit sila ng panibagong tauhan at dinadamay ho itong ika nga po'y si Maricel Soriano. Naku po, saka po natin talakayin yan. Itong kay Maricel Soriano. Dahil mayroon pong binibigyan po nila ng twist na babalik rin na naman kapag hindi kinampihan ni Maricel Soriano. Itong DDS at itong si Digong at itong PDEA agent ay gagawin rin po nila iti-twist ang issue na nabayaran. Naku po, lumang tugtugin na yan. Kampo nyo, mga DDS. Lumang tugtugin na yan. So maliwanag po na isang basura. Huwag po tayong maniwala na magkakaroon po ng impeach para sa ating Pangulo. Yan po ay isang malaking kalukuhan. At ito nga ho, malaking butas. 2 butas ng papel. Ang may nga po matibay na ebidensya na hawak nitong si Senador Bato na isang malaki din pong kalukuhan, mga kaibigan. Huwag tayong maniwala diyan at yan po ay isang kalukuhan. Mga ika nga po yung mga ito ang tunay na bangag. Tayo po ang nagpapasweldo. Taong bayan sa pamamagitan po ng tax. Ba't ganyan po ang supli ni Senador Bato diyan po sa Senado? Mga kaibigan, dapat yan ho. Madali naman po tayong kausap, di po ba? Mga mahal kung taga-subaybay. Kung mayroon pong issue ng ganito, dapat naman ho, ay yung kapaki-pakinabang. Wala pong problema na mag-hearing sila diyan. Ay tayo po ay nagpapasalamat kung may hearing po diyan para lumabas ang katotohanan. But bigyan po naman nila ng sustansya. Yung hindi po tayo lulukuhin, mga kaibigan. Ay dito po sa ginaganap na hearing. Ika nga po ni Senador Bato. Ito po isang malaking kalukuhan. Sapagkat gaano po sila katalino. Gaano po katanga, katalino, kabubo. Itong
mga sangkot dito sa buwatan. Ang unang tinarget po niya ay itong pinalabas nila talaga na legit, kahit basura, itong dokumento na panay erase. Nang sa ganun po, magkaroon ng part 2 na hearing. Di po ba? Kung ito ay sinabi nila at talagang sumunod sila dito sa kanilang nakikita at lumabas at sumusunod sila sa buong katotohanan na talaga pong ito ay fake na dokumento, ay wala na po itong part 2. Ganyan po kaluko na yung mismo na papel ay binuhay, talagang pinundira nila na legit at nasa ganun po na magkaroon ng part 2. Mga kaibigan, alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ito, pangalawa, medyo bilisan na natin. Sapagkat kinakatuwiran ni Bato. Kaya daw niya nagawa na urgent. Kaya niya nagamit ang kanyang power, ang power niya bilang senador, na urgent na magkaroon po ng investigasyon dito po. Sa nga po Pidialik, dahil siya po ay inaano ng taong bayan. Pinupursige, pinupush. At sabi nga niya, siya daw ay patulog-tulog dahil hindi binibigyan ng aksyon. Ito ay urgent na dapat talakayin. Huwag mong gamitin ang taong bayan, Senador Bato. Kami ay nananahimik, hindi ka namin pinupush, hindi ka namin iuutusan na nga po urgent na gawin at mag-imbestiga diyan sa Senado. Yan ay pawang isang kagagawan mo din, taktika, strategy, o ang nag-uutos sa iyo ay yung kampo ni Digong nakasama nyo sa script. But kami taong bayan, please, Senador Bato, huwag mo rin kaming gamitin. Huwag mo kaming gamitin sa kalukuhan na pinatutungkol mo, inutusan ka namin na urgent. Isa kang abnormal. Huwag mong kaming gamitin diyan. Senador Bato. Naku po, napakasarap pa rin itong ating pagtatalakay. Ang dami ko pang dapat bigyan sa inyo ng kaunting komentaryo. Wala na naman po tayong oras at maliwanag lang po dito sa ating tinalakay. Basura, itong dalawang butas na ito na kinakatuwiran ni Senador Bato na matibay na ebidensya sa nagpapakalat po ng mai-impeach itong si Senador ating kagalang-galang na Pangulo. Fake news po yan. Huwag po kayong maniwala. Minamay condition po ang tao. At siyempre, ito pong taong bayan, inuutosan si Senador Bato. Huwag din po kayong maniwala, mga kaibigan. Okay, alright. Yan po ay mga taktika, strategy nila para makakuha ng simpatiya. At ang maliwanag po dito ay pinaglalaroan tayo. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng komentaryo pagtatalakay. Ay malaki po ang may tutulong ng inyong boses sa pamagitan po ng public opinion. I-spread po natin yan. Huwag po natin kalimutan na magbigay ng anumang public opinion na naayon po dito sa ating pagtatalakay, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.